Well, ages 0 months hangtod sa pinaka ano yun, pinaka bata yun, no? Hangtod sa pinaka 8 years old, no? 1 year old to 8 years old na tuhan-tuhan. Nakatuloy pa tayo itong lesson ganina, wala ito na human, no? Grabe, taas kayo ang series of message ganina. We have tulo lang ka points, but naapay tulupod, no? Nagpabilin ang tulo. Okay, naatay what do we learn about the harvest, no? Ato ang giano niya, and then atong i-review lang kadali, and then ato ang atuan ang mga points okay karon nga gabi. Dito magdugay ato mga Biblia, ato mga Brian in the book of Ecclesiastes chapter 11 verse 1 down to verse number 6. Kung makita niyo palihog tindog and ato tagaan o ako kapag kahon ng pulong sa Ginoo. Pasensya na medyo naisip ko na kuwang pabinaw, wala ang pabinaw sa kuwang ilong. But I try my best, no, ma-deliver lang po ng pulong sa Ginoo as long as I can. Okay, look at Ecclesiastes, please stand, and chapter 11 verse 1 and down to verse number 6. Okay, chapter 11 verse 1 and down to verse number 6, and after this, mag-apo ta kadali nga itabang sa Ginoo, asking the Lord for help sa iyang itawag na pulong karon nga hapon. Nana sa amen? Okay? Ato ang sabayan magbasa. So good sa verse number 1 down to verse number 6. If you turn there, nakita na nimo kung sa Bisaya ka, basa sa Bisaya. Kung English mo Bible, basa po sa English. But tayo na, ready start? Okay, begin. Cast thy bread upon the waters, for thou shalt find it after many days. Give a portion to 7 and also to 8, for thou knowest not what evil shall be upon the earth. If the clouds be full of rain, they empty themselves upon the earth. And if the tree fall toward the south or toward the north, in the place where the tree falleth, there shall be. He that observeth the wind shall not sow, and he that regardeth the clouds shall not reap. As thou knowest not what is the way of the Spirit, nor how the bones do grow in the wombs of her that is a child, even so thou knowest not the works of God who maketh all. Look at verse 6 for the last verse. Let us start begin. In the morning sow thy seed, and ever withhold not thine hand, for thou knowest not whither shall prosper, either this of that, or whither the both shall be alike good. Now ito sa makitaan po sa book of Matthew chapter 13, at wag yan ako niya, but mga sa ito basahon karon nga hapon ay mag-pray ka. Ito ko itong ulo, piyong atumata, let us pray for this evening. Father Heaven, Lord, salamat once again karon nga hapon, Lord, na imong gihatag ka namo. Salamat, Lord, sa matag usa nga naa diri karon. Ang akong pag-ampo, Lord, daota ikaw magapanalangin, Lord, maghatag ka na ugan, ikaw maghatag og kadasig, Lord, sa pagtuon sa imong pulong tuguti. Ang imong pulong, Lord, ma-apply na mo ni sa among kinabuhi as we continue, Lord, nga manginabuhi, Lord, para sa imong kaymayaan. Lord, I pray that you bless each and everyone. Bless, O God, ang mga katawhan mo nga naa, even, O God, sa mga wala. We don't know the reason, Lord, but I believe na-adjud ako kayong kahimuan kung kami naa sa simbahan. Lord, tonight, as we continue, Lord, sa among panimbahon, Holy Spirit, ikaw mag-convict sa among kasing-kasing o gunahuna as we learn sa imong pulong karon nga gabi. Lord, once again, among ginabalik, tanang ko gimaya sa imong ngalan. We love you, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Please be seated. Salamat once again, may gabi sa tanan. Amen. Agyan, madali atong lesson. Then ang buntag about the harvest is plenteous, the laborers are few, the excuse are many. No? Number one kanina is, the point number one is, who is the harvest? Kinsa man ang harvestunon? Kinsa ang i-harvest? Okay, mga bata, even the adults, the teenagers, and friends, and all the multitude, and every creature na naay kinabuhi, naay kalag, mauna ang i-harvest. Number 2, at mga nagsuon number 2, who are the enemies of the harvest? Na ang kaaway, the devil, magbuha sa mga pulong na atong itanom, or pulong na atong natunan, ato na siya nakita ganina, na atong balikan because of time. And then the tares, okay, mga friends, or mga ungodly friends, or mga anak sa kaaway. And it is the unsaved and the unbeliever. And number 3, we stop that. What do we learn about the harvest? Unsay atong matunan sa harvest? Number 1, we see the point kanina, the harvest is plenteous.
Grabe ka daghan, grabe ka kadako sa alanihon. Grabe ka daghan sa pili nga anihon, but gamay lang ang laborers. Number 2, the laborers are few. O isipon mo yung soul, gamay lang gani kayo ang laborers, but still, naapag yung mga wala. Gamay lang kayo ang laborers, pero naapag yung mga Kristohanon nga muundang pagyod sa pagdaog sa gitawag na kalag. And last, dito na human, the excuse are many. O ganina, nakita na to, daghan kayo og mga excuses. Ang Kristohanon, daghan kayo og mga excuse sa ilang kinabuhi. Nga nganong dili sila mudaog o kalag, nganong dili sila musangyaw, nganong dili sila mag-involve sa buluhaton sa Dios, because they have excuses. As I said kanina sa inyo, it is mas maayo, instead of making excuses, why not find a way and trust the Lord? Instead nga maghimo kag excuses sa mga buluhaton sa Ginoo, nganong mangitan ang dayang pamaagi o niya ang tanan imong isalig sa Ginoo. And that's why a lot of Christians today, mula niya ang pinakalas na puntos, the excuses are many. Now, ikso, bakit ano na itong ibasa, gina, nabukong Ecclesiastes chapter 11 and verse number 1. The excuses of making money or relaxing seems more valuable. There are many Christians that they are busy sa pagpangita o kwarta. There are many Christians that are busy sa kitawag na relaxing at kinabuhi. Kaya they think that they are saved. Bagay maso, matulog ako sa langit, and I can enjoy my life, and I can enjoy my salvation, nga wala nang alagad. Ay mo na ang mga thinking nila. Naala ilang kitawag igsoon na makitaan sa ilang kitawag na iba't linuwat. In verse number 1 and verse number 2, itong ibasa kayo na igsoon, naala makitaan diya nga, be generous. Look at verse number 1. Iitsa ang imong tinapay nga na sa katubigan, kay ikaw makakaplag niini human sa daghan nga mga adlaw. Paghatag og usa ka bahin ngadto sa 7 ug usab ngadto sa 8, kay ikaw wala nahibalo unsa ang dautan, ang mahitabo ibabaw sa yuta. Naigsoon in verse number 1 and verse 2, we can see sa kaning chapter, be generous. Na ikaduha in verse number 3 and 4, don't delay in matters of sowing and reaping. Ayaw pagdugay sa pagtanom. Ayaw pagdugay sa pagtudlo sa maayong balita. Ayaw pagdugay sa paghatag sa maayong balita. Verse number 3, kung ang mga panganod mapuno sa ulan, sila bubundak sa ilang mga ugalingon nga na sa yuta, o kung kahoy pupukan paingon sa kahabaratan o paingon sa amihanan, sa dapit diin ang kahoy na pukan dito atuwak kini. Look at verse 4. Siya nagapanayin sa hangin, dili mo pugas. Now, so there are 4 kinds na kumakit Andre nga na mga excuses. Na ay upat ka result of sowing. Na ay upat ka result sa pagtanong. Number 1, no understanding and no fruit. Kung wala kayo magsamo sa imong itanong, wala kayo putas. Amen? Kung wala ka kasamo tungkol sa imong itanong, unsa imong itudlo, unsa imong ihatag sa mga tao, expected na wala kayo prutas. For the same thing sa mga mag-uuma. Kung wala ka nagtanong, expect na ka wala kay anihon. Maski pag-unsa ka dako sa imong yuta, 3 hectares para, 5 hectares para diha. Kung wala kay gitanong, kung wala ka kasabot kung unsa imong itanong diha, wala jud kay anihon. Wala gid prutas. Number 2, kumakin adra igsoon, no understanding and no fruit. Number 2, trouble or persecution because of the word. He is offended and no fruit. By sowing the word of God, by sowing sa gitawag na gospel, by telling to other people na ay troubles, na ay persecution, na ay gitawag igsoon nga mga bukad kayo nga mga istorya nga imong maton ang imong gitawag nga madunggan. But like this, if you are be offended, wala pud kay prutas. Number 1, kung wala ka kasabot, walay prutas. Number 2, kung magpadala ka sa persecution, magpadala ka igsoon sa mga trouble in life, and then muundang ka, dili ka magtanong, and then wala tayong prutas. Ikaw, katulog, cares of this world and deceitfulness of riches choke the word and no fruit. Na ay mga kabalaka, aning kalimutana. Na ay mga gitawag igsoon nga kabukaton, aning kalimutana. Na ay gitawag igsoon nga deceitfulness, mga pagtintal, mga butang sa kalibutan, nga mao'y hinungdan nga matsukta as a
Christian, ma-choke na nga, dili ka mo tanom, unexpected na, nga wala gyapon prutas. Amen? Ganina, no understanding, no fruit. Na persecution, na troubles, and then ma-offenda, no fruit. Ikatulo, igsoon, na gitawag nga cares, na kabalaka, kaysa kaning kalibutan, kawan-on, okay? Kakulangon, kasakit, na gitawag nga deceitfulness, pagtintal, madisita of riches, kanang pagka matinda sa kwarta, masilaw ka sa kwarta, pili mo biyaan ang imong pagpangalagad sa iyo because of money, but no igsoon, makachok na sa igsoon sa kana nga pulong, and the Bible says, no fruit. Look at, ato na makita no fruit, wala gyud bunga. And ikaw pa, hear and understand the word in good ground and bear fruit. Na ingon diri, kailangan nimo masabtan, madunggan nimo, kailangan nimo masabtan, ingon that in a good ground. Mark the word good ground is on good ground means a good church, nagatudlo sa maayong balita, nagatudlo sa Biblia, and then ingon dia, and bear fruit 30, 60, 100 fold. Na ibalik igsoon ato makita ay nabukot Matthew, dali lang bagyan. Matthew chapter 13 verse 23. Barkahin lang na ang Ecclesiastes ato na balikan unya. Okay? Matthew chapter 13. Matthew chapter 13 verse number so good na igsoon sa verse number I believe mauni ang 18 down to verse 23. Matthew 13 verse 18 down to verse number 33. 18 verse 33, down to verse 33. Taas kayo ni, pero sige lang, ito nagiyan na dalit for the background about sowing, about gitawag na pagtanong sa pulong sa Ginoo or sa gitawag na the gospel. Look at this, okay? Chapter 13 verse 18. Nana sa amen? Okay, basahin na natin ni. Sundin sa inyong mga mata. The Bible says, hear ye therefore the parable of the sower. When anyone heareth the word of the kingdom, and understandeth it not, then cometh the wicked one and catcheth away that which was sown in his heart. This is which received seed by the wayside. Verse 20. But he hath received the seed into stony places. The same is he that heareth the word, and anon with joy receiveth it. Yet he hath not root in himself, but dureth for a while. For when tribulation or persecution ariseth because of the word, by and by he is offended. Na ay mga pagtanong sa pulong sa Ginoo, ang uban nakadawa sa the wayside, ang uban po in the stony places. Mao na kung naigamay nga istorya sa mga offend tayo ka naman, ang pagtanong sa pulong sa Ginoo sa mga kasing-kasing dili kayo rooted sa imong heart. Look at that. Now ato na ikuha kay so look at verse number 22. You also received seed among the thorns. Sa mga tulok-tulok ko na bod, hear the word and care of this world and deceitfulness of riches. Walang kikita ganina. Choke the word and he becometh unfruitful. It talk about exalt the word of God. Nga naman nga natungkol ano yung word of God because kung naatay word of God, naatay tanong. Ama, unsa man atong itanong kung wata kabalo kung unsay pulong sa Ginoo. Then that's why when we are in church, wala good excuses. Anong yatong ito natin? Because daghan kay mga Kristohano nagson, they have a lot of excuses. Why? Because they don't know, they don't understand kung unsa ang ilang itanong. Well, from time to time, nakakasimbahan, we learn about the Word of God, we learn about the seed. The seed is the Word of God. Kaya naman, mao na atong itudlo, mao na atong isangyaw, mao na atong ihatag sa mga tao. And the Bible says, mao na atong makitaan. That's why they have a lot of excuses. Even sa Bible, verse number 24, verse number 23. But he that received seed in the good ground, muna kayo na, the good ground. Even the Bible is on verse 23. But he that received seed into the good ground is he that heareth the word and understandeth it. Next phrase is the Bible that which also beareth fruit, nagabear ka of fruit, and bring it forth, some 100-fold, some 60, and some
30. Now, igsoon, always remember, when the Word of God mutanog, muabot sa usa ka kasing-kasing nga maayo, dili tunokon, dili sa wayside, kasing-kasing nga willing mudawat sa maayong balita, willing igsoon sa gitawag nga kasing-kasing nga good ground or good kaayo nga kasing-kasing, and I believe the Bible says, ingon sa diya, it will be bear fruit. Mubit-bit o unsa man, prutas. Unsa ka klaseng prutas? Christian. Ang bunga sa usa ka Kristohanon. Dili ka mabuton sa Ginoo nga ang bunga sa Kristohanon unbeliever. Dili. Ang bunga sa Kristohanon man. Kung Kristohanon ka, kung luwas ka, ang bunga nimo luwas pod nga tao. Mao na ingon sa Bible niya, we can bear fruit because we are here and understand the Word of God sa atong kinabuhi. Now, we have a lot of excuses. The excuses are many. Daghan kayo mga excuse ang mga Kristohanon. Daghan kayo og mga excuse ang mga katauhan sa Dios. So that's why ato makit-an the igsoon. Number one, ato makita the what we do learn what do we learn about the harvest? Number one, the harvest is plenteous, the laborers are few, the excuse are many. Number four, that was because of time. Number four, not only the excuse of many, but the Lord of the harvest. Unsay atong makit-an, unsay atong matun-an sa harvest? Ang Dios, ang Ginoo sa harvest. By the way, igsoon, dili ikaw ang muluwa sa tao. Amen? Dili kita ang muluwa sa tao. We are the one to be an instrument sa Ginoo. Gamiton ta sa Ginoo para ang tao maluwas. Pero ang muluwas sa tao, dili kita, kundi ang Ginoo sa harvest. Kinsa ang Ginoo sa harvest? At balikan, Matthew chapter 9 verse 38. Kinsa ang nagstorya ni? Matthew chapter 9 verse 38. Look at your Bible. Matthew chapter 9 verse 38. Kung kinsa nagstorya niya, ingon sa Ginoo, look at verse 37. Then said he unto the disciples, the harvest truly plenteous, but the laborers are few. Verse 38. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his what? Harvest. By the way, so dili kita ang muluwas sa tao. Dili ito kaya ang tao luwason. But I believe the Lord of the harvest, He can save people. Ang ato lang part, ang ato lang himuon, ato lang ipaabot sa ilaha magtungod ang kaluwasan, unsa ang gitawag na gospel, unsa ang maayong balita. I believe this many times, nung ganyan sa akong gitawag na baba, let's do our best and let God do the rest. Let's do our best and let God do the rest. Ang imong part, kung imong gihimo ang tanang best, imong gihatag sa Ginoo, mag-reach out og galag. And I believe ang Ginoo muhimo sa iyang part, kung unsa iyang himuon sa usa ka tawo para maluwas. Ang importante na ay usa nga gigamit sa Dios. O kita to. Amen. The Lord of the harvest, dili kita ang muluwas. Dili kita igsoon ang muluwas sa tao, but I believe na ay Ginoo, ang Ginoo sa harvest. So, verse number 38, the Bible says, ingon sa diya, busa pag-ampo kamo sa Ginoo sa alanihon, aron siya mapadala og mga mamumuo ngadto sa iyang pagdes, iyang alanihon. Dili ni ato sa Ginoo ni, kita lang ang labor. Amen? We are the laborers. Kita lang o sa igsoon sa mga trabahante sa Ginoo, yung reach out of kalag. And by the way, igsoon, ato na makitaan, to whom we must all give an account. Every children of God, every saved person, muatubang ta sa Ginoo, muatubang ta sa Ginoo, mubit-bit ta sa atong gitawag nga account, makitaan sa Ginoo kung unsay atong gihimo after tanaluwas. Please open your Bible in the book of Romans 12:36. Atong abrihan kadali. Romans 12. In the book of Romans chapter 12. Naigsoon, someday maabot ang panahon. Kitang tanan mo atubang sa Ginoo. Tanan atay account. Tanan tay igsoon na atay gitawag ka kung sa kuan pa agi ba? Agi. Kung nagtrabaho ka o nya labor ka, naa di kay agi. Dili pwede nga mo trabaho ka na walay agi, walay sweldo. Naa, but iwat mao na makita. Look at chapter 12 and verse number, look at Romans chapter 12. Romans chapter 12
Magpapalibasa. Bumalik na po. 14 guys, Romans 14, Matthew 12 today. Romans 14, verse 9 down to verse 13. Romans 14, nabasa na ako ni. Sundis imong mga. So to verse 9. Sundis imong mata. Look at verse 9. The Bible says, for to this end Christ both died and rose and revived, that He might be Lord both of the dead and the living. Sa iyang pagkabanhaw, nahimo siyang Diyos, Ginoo, sa patay o sa buhi. Look at verse 10. But why does the judge thy brother, or why dost thou sit and now thy brother? For we shall all stand before the judgment seat of Christ. Ang istoryahan diri, ang tanan nga mga luwas na ay gitawag na judgment, gitawag siya nga usaman, judgment seat of Christ. Unsay imong buhaton sa judgment seat of Christ? After the rapture, waon ka sa Ginoo, dalon ka sa gitawag nga langit, and then na ay judgment dito. Ang problema, unsa may i-judge sa tuwa. Look at verse number 11. Look at verse 11. And the Bible says, for it is written, as I live, my God, samtang buhi pata, samtang nakapatay kinabuhi, saith the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to God. Look at verse 12. So that every one of us shall give an account. Look at the phrase. An account of himself to God. Look at verse 13. Let us not therefore judge one another anymore, but judge this rather, that no man put a stumbling block on occasions to fall in his brother's way. Igsoon sa verse number 12. So maoon niya nga paagi ang matag usa kanato muhatag og husay sa iyang kaugalingon ngadto sa Ginoo. Mo na ang tabo. Sa diha nga mobalik ang Ginoo, the rapture will come, and all of us waon sa Ginoo, unya naa kay dala. And then matubang ka sa Ginoo. Pag-abot mo sa Ginoo, dili man kami nga, the Lord, naatoy nahuman. Graduate ko sa teacher. Nakapasar ko board exam, nakatrabaho ko pagka-maestra, daghan ko bata gitudluan. Dili ka na imong i-present. Ay Lord, na-membro ko sa Baptist Coastline Baptist Church. Onya, tagsara ko simba. Onya, kaya tungkol busy ko, Lord, kaya nanginamuhi ko, kaya para makapalit ko sakyanan. Ang pamutana, asa imong sakyanan ron? Dili mabitbit. Tama? Ang imong account, wala ka base kung unsa ang imong naabot, aning kalibutan na. Amen? Ang imong i-present in the judgment day, the seat of Christ, ang imong i-present, ang tanan nimong nahimo sa Ginoo, samtang buhi pa ka, katong naluwas ka, igsoon sa time nga naluwas ka, ang imong i-present sa Ginoo, ang makit-an sa Ginoo, ang naka-record dito sa Ginoo. And I believe ang makit-an, nagtudlo ka og bata, nag-swimming ka, naghatag kag drugs, nag-share ka sa mga tao nga naluwas. There are many people nakaadto sa langit because of you, og mauna ang imong i-present dito sa Dios. That is an account. Dili na account o bank. Bangko nga account, dili na bangko nga account. Ang bangko dala kwarta. Dili mo madala ang kwarta sa langit. Ang imo mabitbit sa langit, the only precious kaayo nga mabitbit sa langit, ang kalag sa tao. Kaya ang kalag sa tao, maura na ang mabuhay, hantod sa hantod. Kaya ang kwarta din mo na madala sa langit, maski piso. Mula, you know what? Ayaw pakabisi ang kwarta sa kalibutan. I'm not saying mali ang kwartahan. Pero mas maayo pa nga busy ka sa puluhaton sa Dios more than sa papangita o kwarta. Amen. Kaya ang tanan malit mabiyaan ang magyapon. Ang imong ambition, ang imong bitawag na pangandoy sa imong kinabuhi, mabiyaan na magyapon tanan. And the only thing na imong mapresent sa Ginoo, ang imong account is the things sa imong gihimo sa diha nga naluwas ka, paunsa nimo gigamit ang imong kinabuhi nga ang Ginoo nang himaya sa imong kinabuhi. Mao na ka mga backslider. I don't know kung backslider sila o tinuod din guro sa luwas. Kaya kung tinuod yung naluwas na conviction, amen? Kung tinuod ka lasing, o dumapalayo man ka para makabalik, dayon ka. Pero kana gusto mo luwas lang, pasimasimba lang, kung mawala na simbahan, hindi na nakabalik, pasitigil luwas. Amen? Kaya ako sa diya na luwas ko, di mahadlok na mo muabli ng simbahan. Sa oras kung bago ako naluwas, akong magsimba, buntag lang. Akong kasimba hapon.
Malugay, nag-grow Christian life. Pagkahapon, mabalik na ko. Pagka-Wednesday, mabalik na ko. Sadya, ako na nahabit ng Sunday morning, Sunday night, Wednesday night, mahadlok na ko absent. Ikamalok ko nga na Ginoo sa kong kinabuhi. And I understand nga, importante kayo ang maadtog simbahan. Pero people today, Christians are today, they have excuse mag-adto sa simbahan. They have a lot of things na mas unahon ang mga butang sa kalibutan. And I don't know if they are really saved. Kaya kung tinuod sila kaluwas, and I believe this, na ay desire na mag-follow sa Ginoo. Like so, always remember that na ay gitawag nga account. Please open yung babalo ko Philippians chapter 4, verse 16. Philippians chapter 4. Atong tanaw ng kinabuhi ni Paul. When Paul do the ministry sa gitawag nga Philippi, sa gitawag nga sa Philippi, iyan ang gibadalan ng sulat mo na yung book of Philippians. Philippians chapter 4, verse 16 down to verse 17. Duwa lang ka verse. Tanaw to next one. Look at verse 16. The Bible says, for even in Thessalonica, ye sent once and again unto my necessity. Nagpadala og support ang church sa Thessalonica kang Paul. O ingon sa Bible, unsay yang ingon dira verse 17. Ingon sa Bible, not because I desire a gift. Wala ko nagpadala kay desire na tagaan ko ninyo. Wala ko nagpadala kay dokon desire or even gusto na ko makadawat og regalo. Patukat din sa unsay yung pobre. Not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. Ang atong paghatag sa misyon igsoon, wala nimo na gibangko ang kwarta, pero ang kambyo ang kwarta nga imong ipadala sa misyon. I'm telling you, ang kambyo ana alag o kana alag mao na ang mabitbit dito sa langit. Kanang kwarta nga imong gana sa misyon, dili na madala. Mabili na dire. Pero ang kalag nga ang imong suportahan nga misyonary na kalaog o kalag, katong kalag nga luwas, maotoy moadto sa imong account, dili tong imong kwarta gihatag. But ang kalag nga luwas, maonoy moadto sa imong account and it will add to your account. And the Bible says na ay gitawag na reward someday. Pagbalik sa Ginoo. The Lord of the harvest. The Lord of the harvest, one of blessings so tonight. Nga atong masabtan na ingon ni Paul, not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. Dawato na po ni dito mo kay deserve ko magkaroon ani. But dawato na po ni para kamo po magkaroon mo og butang sa imong account. Una, as a Post-Time Baptist Church, we do mission, we support missionaries. Kaya ang ato yung pagtuoy, ang ato yung belief as a Christians is every time na nag-support ang mga missionaries, every time we give our money to those mission plans, and I believe it's on, kana nga paghatag sa mission, dili na mahimong kawang, kay tungod, naatay, gitawag nga i-invest for eternity. By the way, so on, kwarta naman muna, kana maghatag sa mission, kwarta naman na. Pero ang kalag naman lumas, labaw para sa kwarta nga imong gihatag. I'm telling you, mula as a Post-Time Baptist Church, we support mission. We do mission. We send missionaries. We support missionaries because we believe that every soul na ilang ma-reach out, we have an part. Naatay tawag igsoon nga account, mubutang na sa imong account dito sa langit. Dili man ang kwarta ang basihan na igsoon. I believe every soul that are saved nga atong suportahan ng mga missionary naatay atuang reward. Look at Matthew 12:36. Dali lang, balik na. Matthew 12:36. Matthew chapter 12 and verse 36. The Lord of the harvest. We need to understand it, so we need to consider the Lord of the harvest. Atong i-consider ang Ginoo sa harvest. Chapter 12 and verse number, look at 36. Chapter 12 verse 36. The Bible says, but I say unto you, that every idle word that men shall speak, they shall give an account thereof in the day of judgment. Tutok sa mugawa sa imong baba. Maayo man nga words, bad man nga words, babaw na nga verse, ingon dia evil or good words na mugawa sa imong baba, naay gitawag nga sa man, naay judgment. Ingon sa Bible dia, and they shall give an account therefore in the day of judgment. And idle words, sa Bisaya pa, mga apan ako mag-ingon nga na kaninyo nga ang matag kawang nga pulong nga isulti sa mga tao. Sila muhatag og husay
niini sa adlaw sa paghukom. Kung ang pag-istorya sa kawang naagari husay, unsa na kaya ang pag-istorya sa kamatuoran? Amen? Atong sabton, kung sa pag-istorya o kanang gitawag na dili, maayo pinulungan, naay husay, naay gitawag na judgment, samot na ang atong gitawag na pinulungan na maayo atubangan sa Ginoo. The Lord of the harvest. Always consider the Lord of the harvest. Are you thankful na dili ikaw ang muluwas tao? Kaya kung ikaw ang muluwas, ikaw ilansang sa cross. Kung ikaw muluwas ang tao, ikaw ang duklaan, ikaw ang kulatahon, ikaw ang duslakon o bangkaw, imong dugo ang iula. Pasalamat ay soul na ay Diyos, na ay Ginoo sa gitawag na harvest. The Lord of the harvest. Let's do our best and let the Lord do the rest. Buhaton mo ka na ligsoon o let the Lord na magbuhat sa iyang part. Number 5. Number 5 pa because of time. Open your Bible in the book of John chapter 4. John chapter 4 verse 35. John chapter 4 and verse number 35. The Lord of the harvest. The Lord of the harvest. Letter E. Number 5. John chapter 4 verse 35. Ano na ako ng pulong sa inyo? John chapter 4 and verse number 35. If people wala na desire to reach more souls, lisod na kayo ang ilang Kristohanong kinagwi. Kritikal na kayo ang kinagwi ilan pagka-Kristohan. Look at verse number 35. Ato masahong sabay na restart begin. See that ye, there are yet 4 months, and then cometh harvest. Behold, I say unto you, lift up your eyes and look on the fields, for they are white already to harvest. Number 5, and so on. Let's lift up our eyes on the field. Lift up our eyes on the field. Now, it's so on. Kung ato nang himoon, kung kita mulantaw sa field, kung kita mulantaw sa mga harbisonon, wala na kay panahon nga mulantaw sa kinabuhi sa uban nga tao. If we're focusing into the harvest, kung ang atong paglantaw naa sa harbisonon, siguro kung ikaw naay dako kayong maisan, buta na to mga 3 hectares na maisan, unya niya ang tag-iya gitagaan ka sa tag-iyaw privilege ba? Okay, ikaw, Brad John Rex o Brad Julius, tagaan na mo privilege. 3 hectares na akong maisra. Kutob sa inyong maharbis, inyong na. Oh. Kung sa'yo buhaton mo, pupos na karbis, alam mo, sige pa kag, mangita pa kag laing ng buhaton, pupos na karbis, natagan kag maharbis, inaimuha na. Tagaan ka sa nag-iyaw, tagaan na mag 5 ka oras. Kutob sa makaya ninyo. 3 hectares na akong maisra, kutob sa makaya ninyo, kung sa inyong maharbis, inyong na. Kung focus ka sa harvest, sa harbisonon, kung focus ka sa gitawag na kailangan harbison, wala na kay tayo mamaritis. Ay, magahin pa tayo na. Ang imo pa mamarikakot ka na, pinakasakong mo tayo sa 5 hours na may brad, alaban ba na wala istoryahanay. Basta utong sa imong maabot ka matumba di mo, maharbis di mo, imuha na. Mauna kayo na-focus ka sa harvest. Most of Christians, anong wala ka focus sa harvest? Kaya naman, kaya ang ilang focus, naa sa ubang tao. Naa sa mga criticism, naa sa paghimantay, naa sa istorya nga dili maayo. Ang tao wala nagalantaw sa field, they're looking someone nga pili kauton. Even in churches, if Christians walay desire to look on the field, kung walay focus na maglantaw sa harvest, ang kinabuhi ana puro na chismes dire, istoryahan dire, istoryahan sa kamembro, istoryahan sa kamembro, puro lang mali ang gawa sa baba ka naman, kay wala nag-focus sa harvest unon. For if you look on your eyes on the fields, I believe this, kung busy ka sa paglantaw sa mga talata, wala palaluwas, and I believe this, wala na kay panahon na magbuhat o dautan. The good thing is so tonight, ato makitaan, lift up your eyes on all the fields. Yung sa verse 35 niya, say not ye that 3 or 4 months, and they come at harvest. Behold, I say unto you, lift up your eyes and look on the fields, for they are white already to harvest. Ako po tagaan ng opportunity. Hindi na po kasi istorya sa kauban eh. Kung tagaan mo kapag mag-harvest ng mais, tagaan ng mga pulo ka oras, kung sa kumarvest na kuha na, balik ako sa mga taong itong mais. Asa may mais, asa may mais. Kaysa naman nga akong yatay akong kinabuhay sa katao. So, sarado yung brad, sayang ang oras kalagan.
O sometimes, mga naghihimo sa Kristohanon. Ang Kristohanon, busy sila pagpanarbaho sa pag-eskwela. Wala galantaw sa field. You know what? Kitawag wala galantaw sa field. Naa sa ilang itawag suon ng kalibutanon. Ang kalibutanon mo ay nag-ruin silang life. Ang kalibutanon mo ay naghatag silang itawag. Kakapakyaran silang itawag. Stop looking other people to criticize. Ayaw pangitag tao ng imong i-criticize. Find people na imong mga tabangan. Amen? Dili makamaayo na ito. Kung kita Kristohanon ta, kunyang anong may pangita ang tao, atong istoryahan o dili maayo, atong tagaan o mga bad kayo nga mga thinking. I believe you should stop looking other people to criticize. Look on the fields. Look on the fields. If you look on the fields, you don't have time to look other people's mistakes. Kung focus kayo ka sa field, focus sa mga kalag, wala na kayo panahon na mulantaw sa mga mali sa ubang tao. Paano may mga Kristohanon na batayan lang mali lang sa usang at Kristohanon? Ngano man, tungkol kayo wala ang galantaw o unsa kadako sa alamihon. Ang ilang ginalantaw ang mali sa usang at Kristohanon. You know what? Wala perfect ang Kristohanon, amen? Even pastors, we don't dili ka perfect sa atong Christian life. Pero wala po kay karapatan na mabantay sa kinabuhi sa ubang nga tao, amen? Una, if you're looking on the fields, wala tay may istorya ang mga mali sa ubang ng mga tao. If you look on the fields, you don't have time to look other people's mistakes. Wala na kay time, kay istoryahan sila. Look on the fields and you will be encouraged. Amen? Mulantaw ka sa fields, mulantaw ka sa mga tao nga wala pa nakaangkol sa kaluwasan. They're going to hell and I believe that. Dako kayo na ka-encourage, magkaroon ta, dako kayo nga kalipay nga i-reach out sila to do more for God. We'll be encouraged to do more for God. The fields are white, already to harvest. Look on the fields. Look on the fields. Number 5, let's lift up our eyes on the field. Let's focus sa mga tao na wala may kaluwasan. Mao na atong goal, mao na atong desire, mao na atong mission, mao na atong vision. To the lost people will be saved. A lot of people we work on. Atong gina-work out, atong ginatabangan. But look at this, lift up your eyes on the field. And number 6, to the last points tonight. Please open the Bible in the book of Matthew chapter 9. Matthew 9 verse number 36. Matthew 9 verse 36. Mamang kaligsoon. I hope tonight ang mensahe sa pulong sa Ginoo mahimong panalangin kanatong tanan. And I believe kaning verse dili na para sa imo, but I believe as a pastor kailangan po kay nato. Matthew 9 verse 36. Ito basahon sa tanan. Let's start again. But when he saw the multitude, he was moved with compassion on them, which they fainted and were scattered abroad, as sheep having no shepherd. Number 6, so on number 6 points, the compassion of them. You know what? Lalong na ay mga Kristohanon walay concern sa soul winning. You wonder why na ay mga Christians, they don't care about soul winning. Why? Tungod kay walay compassion. Walay pagigugma sa kalag sa tao. Walay kaluoy. If you see the text, ingon ni Jesus Christ in verse number 36, but when he saw the multitude, nakita niya ang field, lawak kaayo, halisunod daghan kay mga tao. O ingon sa Bible dia, he was moved with compassion. Kabalo ba paun sa tabagkaroon compassion? The same with Christ. Isip po na to ang tao mauling ruwan. Atong isip po ng tao because they fainted. Tungod kay ang mga tao nagakaluya. Gusto ka magkaroon compassion? Isipa ang mga tao nga di luwas nagakaluya. Number 2, nalagyan po niya. He fainted and were scattered abroad. Ingon sa Biblia, iksoon o nagkatibulaag bisan asa. And the last phrase, ang makita nila, ingon ni Jesus Christ, verse 36, ingon sa mga karnero nga walay magbalantay. Kung kaning tulo, kung nasabtan ni mo ni sa mga tao nga wala pa nakaangkon kang Kristo, ang talig mo, magkaroon ka compassion. Magkaroon ka compassion. Kabalo ba kayo soon before we came in this place, Marapatan?
Siguro kung wala ko'y nakitaan ng mga tao nga naka-turn sa ako ang heart to have compassion on them, siguro wala ko diri. When I visit this place sa Malapatan, nag-survey ni Mrs. Sige, nagtutuyok sa mga purok, kaadto mi sa mga purok. That is the first started the scouting. Nag-try mi og lantaw sa mga tao sa Malapatan. And you know what? When I saw people after people, children after children, adults after adults, when I saw the multitude, look at what I tabo, I have compassion on them. Christians, I mean, kapag ba ka usay kinahanglan nato, we need compassion. And we have magkaroon tag compassion kung ato masabtan kung unsay kahimtang sa mga tao nga wala pa nakaangkon sa kaluwasan. I'm telling you, ayaw lang tawa ilang kahintang as naa sila yung mga Panginoon na provided ang ilang Panginoon. Ayaw lang tawa, kwartahan sila. Ayaw lang tawa kung unsa ang physical nilang appearance. Lang tawa ang ilang kalat. Ang ilang kalat, mauli, nagkakaluya. Ingon ni Jesus Christ. Ingon ni Jesus Christ, mauli na nagkakaluya. Ingon si Christ rin, nagkatibulaan. Kasi unsa rin tuuhan. Kasi unsa lang pagtuo ang sudlan. Maski unsa lang nga religion ang sudlan. And the last, ingon si Jesus Christ, mura sila mga karnero na walay magbalantay. That's why the compassion will start. Ang atong gitawag na kaluoy sa mga tao na nito, it will begin kumulantaw sa field. And that's why tonight, atong makita song, we'll learn about the harvest. We know igsoon daghan kay tagpili mahimo para sa Ginoo. Naatay mga daghan kay tagpili gyud mahimo para sa Ginoo. Because time after time, ato nakita ganina, the harvest is plenteous, the laborers are few. But excuse are many. Daghan kay mga excuse. The Lord of the harvest, and let's lift up our eyes on the field. And last, the compassion of them. We need to have to, as a church, we need to have compassion of them. By the way, so on. When life will end, kung ang atong kinabuhi mag-end aning kalibutan na, by the way, wala kabalo kanusa. Amen? Anytime. Ang pagbalik sa Ginoo base unyang gabi, ang gabi or ugma sa buntag. And we don't know about that. But I'm telling you, if Christ will come again, kung sa diha ka mubalik ang Ginoo pag-usap, ang ato rin yung ma-present sa Ginoo is ang atong gihimo na maoy nag-last for eternity. Ang atong kinabuhi mo labay, pero ang mag-last, maoray yun ang gihimo ni Christ sa cross sa Calvary. We are saved to serve. We are saved to tell others about Christ. Wala kung unsa may imong naabtan ron, unsa may naa sa imo ron, kung unsa may kinabuhi nimo karon, kabalo ko naabot ka niya tungod na kang Jesus Christ. Dili matamaing ani kung wala tay Christ. Dili tamaing ani kung wala tay kaluwasan. Anak ko sa iyang ginambuntang, kung wala ta nakaangkon og kaluwasan base ang atong mga young people na minyo na usay at kabalo. Base natin mga young people diri gitokhang na. I don't know wala kabalo. Pero man nganong naa ka sa imong position ron? Nganong naa ka sa imong kinabuhi nga faithful kayo ka, nindot kay among kinabuhi, naa kay maayo ka ugmaon? It is because of Christ. Because of Christ. Wala gatuwaan ka na. Ang tanan iya sa Ginoo. Ang tanan iya sa Dios. Muna, we appreciate God in our life. Muna, through our love, we need to do something kung unsay isugo sa Ginoo. We need to go and preach the gospel. We need to go and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. That is the great commission of the church. Get people saved,
get people baptized, get people discipled. For in reality, daghan na nawala. In reality, daghan na nag-surrender, daghan na mga young people na nagundang sa pagpangalangkad sa Ginoo. For one thing I know, kung nangundang man sila, magpadayon ta. Amen? Wala yung rason, iundang po ta. Kung iundang man sila, magpadayon ta. Wala yung rason. Di na gustong mapariyo sa ilang kinabuhi. Di na gustong mapariyo atong desire sa ilang. Alam talang igsoon, tanan nga nadungag sa pulong sa Ginoo, duwa na may pili mahimo na, i-apply nimo o di mo i-apply. Kung imo lang tumanod, di mo tumanod, but between you and the Lord, if you want to God bless your life, then follow God. Follow God. Wala, di butang makapaundang nato. Kung anak ko sa minabutang, wala good excuse. Paski pareya gabi nga sa'yo na ulit, hindi sakit ang ulikot, dito ba good excuse? Pero hindi makaya yun, kamulmul, kung ginawa. Lamit yung higda ang ulikot. Eh, huldi ko lang nakawaka, huldi ko galindok, wala ko pares. Nabikil ako din sa akong abaga, nabikil na nagaging adlaw. So, gusto na ako mapahunay. Kundi, wala nila yung choice, ulit na sa iyo. Ulit yung sa'yo na gabi. Ulit ko good excuse, you know? I'm guilty with that. So, wedding night na, tagsan ko sa wedding night, hindi na hindi. Ino ko yung kuhaan, oras, pastor na lahat. But I'm guilty with that. Kung alam ko, Lord, sige lang, kung baka hindi ko, Lord. Pero kasi mana, kung na ay panahon, kung suruin ko gabi, ibawi na po itong ako ang pakyas gabi nga, sa'yo may nang ulit day. And I believe so on, there is no good excuse in serving the Lord. And I believe this church will be continue. Magpadayon. Wala tayo. May mawala, okay lang. Let the Lord take and let the Lord add. Amen? Kung nahin makaon ang Ginoo, ang Ginoo oras mo yan. Basta ka itong imuot, padayon ang ganda, tundo, nagbata, sulwining na, daog, tagkalag, balag, di mo simba, sangyawan yun na siya, balag, di mo simba, sangyawan na yun na, ayun man, ang Ginoo mo dala og taos man. That is our goal as a church. That's why tonight, our conclusion, again, ganina, for the last time, solemn time. Mubo ng kaayo ang atong oras. In verse 1, so little time, the harvest will be over. Our reaping done, our reapers taken home. Ang tanang harvest, maundang na. Ang pag-harvest, mauma na. And then, ang tanang imong hinarvest, dalon nimo sa Ginoo. Mura mo, katong gihimo na Julius, na nag-harvest sila og mais. Tanan nila na harvest na mais, mauto ilang dalon sa ilang balay. And you know what? Ang tanang kalat na naluwas, pinaagi sa itong kinabuhi, nagkikalat ko sa Ginoo, mauna ang imong mabitbit dito sa Diyos. So later time, the harvest will be over. Our reaping done, our reapers taking home. Ang tanan nato na na-harvest sa kalat, atong madala dito sa Ginoo. And what a blessing. Sa iya ang atong i-present ang atong nabitbit na kalat, the reward will come. The crown of righteousness, the crown of life, a lot of crowns na ato madawatan diya sa Ginoo. Kung maunay pinaka-excited, maunay pinaka-nindot nga adlaw sa tanan nga mga tao na nagpadayon na nanganagay sa Ginoo. Wala ko malo kung saan may tabo sa mga wala nag-undang. Pero wala ko maulawan lagi sila. Maulawan sila. Kaya maus pa nila i-present. Kung saan man ilang idala sa Ginoo. Naalag, dalon na ilahang kitawag nga gamigan. Dalon na nila ilahang kitawag na board exam passer sila. Dili man na, dawato sa Ginoo dito. Sabi na siya, na ikaulaw sa mga tao na nag-undang sa mga. Pasalamat na ang pagpangalagan, dili makaluwas. Ang pagpangalagan, magdalaog panalangin. Dili lang sa physical, but even sa langit sa buhay. This ay imagine, wala sa Bible. Siguro, sa diya kung mamatay ka, natay mansion.
In our mansion, makita ito ba? Na mansion na siguro ang tanan ng mga crown ng imong nakuha, gikan sa Ginoo, gipang display na diya. Na ma-remember ni mo tanan, mo rin ang imo, grabe ko ba? Pag-binsa ko ba sa pangalagan sa Ginoo. And you can enjoy that crowns. Kaya naabak kay mansion, naabak kay mga crowns. And you can enjoy heaven to all eternity. And that's why we don't have a good excuse for reaching people for Christ. Nag-aampo tayo kung itong ulo, ito yung apumatan. Father in heaven, Lord, salamat sa iyong kaayo sa among kinabuhi. Salamat kay Lord sa among naangkod na kaluwasan. Lord, the harvest is plenteous. The laborers are few. But excuses are made. The Lord of the harvest, lift up our eyes on the field and have compassion on them. Lord, tonight, na-continue na mo akong message sa inang buntag. Nadaay, daghan pa mga tao, Lord, na wala pa nakabaton sa kaluwasan. Daghan pa mga tao, Lord, na nagapaabot ka na mo. That's why, Lord, tabangan mo, tagaan mo kusog, Lord, na dili mag-undang, tagaan mo o kadasig, Lord, na whatever, kung say persecution, kung say kalisod, kung say kakapoy, kung say mga butang na among ginagian, karon even discouragement for some Christian life, but help us, Lord, to hold on. Help us, Lord, to keep our eyes on the field. Help us, Lord, to keep our eyes on people that are going hell. Help us, Lord, to have compassion. Help us, Lord, to do something to greater doing, Lord, for your honor and your glory. Lord, bless your people. Help your people tonight. Lord, we can do nothing apart from you tonight. We love you, Lord, in Jesus' name. Lagyan ko sa ulo, iksoon tiyong sa mata. This is our second invitation. Kaya punta, nag-invitation ta. Kaya dili yun, kawan na nakakasibahan. But it is the time for us to understand whatever persecution, whatever kung sa may mga kalisod, kabugaton, kalulahon sa kinabuhi, there have no excuse for sowing the seed. There is no excuse for telling about Christ to other people. We need to do more. We need to do more and not less. Kung nag-undang man ang uban, ayaw undang. Kung naamay nag-undang na, wala na nag-auban, wala na nag-asangyaw, but still with us, kinaadri, as a pastor, I'm trying my best, hindi po ko maundang. But we need you, I need your help, hindi po ka maundang. And I pray to God, Lord, please, tabangi ang mga tauhan, kaya nagsugod na, nagsuwiling na, nagtry na, o kaputo talag, pagpadayon, dili magundang. And I believe God is a God of the harvest. Siya ang Ginoo, nag-control sa tanan, siya ang nag-iya sa harvest sunod. Kita lang ang mga laborers, kita lang ang mga trabahante. Pero tungkol sa pagkatrabahante, sa pagka-labor na ito, naay kakapoy, naay kaluya. Sa pag-labor na ito, naay kabugaton. Sa pag-labor na ito, nagkakalit mga panghinahanglan. But always remember, our Lord is the harvest. Ang Ginoo ang nag-iya sa harvest. He can give you strength, He can give you wisdom, He can supply what you are need. If you come to God tonight, to the altar, ang altar para nimo, if God really spoke to your heart tonight, kung ang Ginoo nag-istorya nimo, ang altar para sa imo tonight. And let the Lord istoryahon nimo sa tubangan tonight. Ayaw mahadlong, ayaw kaulaw. Let the Lord maistorya nimo through prayer, through the altar. Ang altar is the best place na ato magumulan in times sa atong mga panghinahanglan. Kung naay kalisod, padayon. Kung naay kakapoy, padayon. Kung naay kaluya, kung naay discouragement, padayon. Ayaw gantaw sa uban na nag-undang. Ayaw gantaw sa uban na wala na nagpadayon. Just encourage yourself in the Lord. Kaya dako pagkaayo ang atong alagihon, dako pagkay tagharbisunon. Gamay na lang taga laborers, na tumuundang pa yun ka, unsaon na lang. We need our help, each and every one of us. Kailangan tumatabang sa matagusan.
to do the work of the Lord, to do something in mission, to do something to do in reaching people for Christ, na someday ang ilang kalag atong madala dito sa langit. Ang ilang mga kalag nakabaton sa kaluwasan. Paulo gid na atong mahimo sa diha nga naluwas na the privilege that we can have is to reach for more souls for the Lord. I'm telling you, son, it is very important sa kawa tonight. You need to bow your heads and close your eyes. Ayaw pagdali. Just talk to God. Istoryaha ang Ginoo. Ayaw pagdali. Asking the Lord for help. Let the Lord work in your hearts tonight. I'll give you a minute to pray, and after this, I will close in prayer this evening.